tayo sa mga purpose, sabi niya. Bakit ka? Ewan ko eh. Gusto na lang ako eh. Nalala ko na may sitwasyon na kayo tungkol sa informatibo eh. Yung tekstong informatibo. Tekstong informatibo, yan tayo? Yung sinabi niya nung nakaraan? Oo! Naalala ko na. Wala. Uy, ako yung mga wala na akong magpapakakot. Bakal sa garo na. Ang galing ko talaga. Tayo na naman ako ni. Ayaw natin sa puntayin mo eh. Kakakal naman yan. Kapagod na tayo dito. Tama. Umuwi na lang tayo. Mali ka. Instagram! Sorry kaya po. Magandang araw mga mag-aaral. Mga palangin bagay ko. Magandang araw mga bata. Ako nga pala ang inyong guro sa PAGPA. At ngayon, tatalakayin natin ang tekstong informatibo. At yung nga ba ang tekstong informatibo? Ang tekstong informatibo ay isang uri ng babasahin ng fiksyon. Ito ay naglalayang magbigay ng impormasyon o magpaliwanag ng malinaw at walang pagkiling tungkol sa iba't ibang paksa tulad sa mga hayop, sport, agham, siyensya, kasaysayan, gawain, paglalakbay, teknolohiya, kalawakan, panahon at iba pa. May 7 elemento ang tekstong informatibo. Una ay ang layunin ng may akda. Maaaring magkakaiba ang layunin ng may akda sa pagsulat niya sa isang tekstong informatibo. Maaaring layunin niya mapalawak pa ang kaalaman tungkol sa isang paksa. Pangalawa, pangunahing ideya. Di tulad ng tekstong naratibo na hindi agad inihahayag ng manunulat ang mga mangyayari upang maabot ang interes ng mambabasa sa kasukdulan ng akda. Sa tekstong informatibo naman ay dagliang inilalahad ang mga pangunahing ideya sa mambabasa. Pangatlo, pantulong sa kaisipan. Malaga rin ang paglalagay ng mga angkop na mga pantulong sa kaisipan o mga detalye upang patulong mapupo sa kaisipan ng mga mambabasa ang pangunahing ideyang nais niyang tanim o maiwan sa kanila. Pang-apat, mga estilo sa pagsulat, kagamitan, sanggunian, magtatampok sa mga bagay na binibigyan diin. Makakatulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng mas malawak na pag-unawa sa binabasang tekstong informatibo. Ang paggamit ng mga estilo o kagamitan o sangguniang nagbibigay diin sa mahahalagang bahagi tulad ng sumusunod. Panglima, paggamit ng mga naglarawan, representation. Magkatutulong ang paggamit ng mga larawan, guhit, diagram, chart, talahanayan, timeline, at iba pa upang higit na mapalalim ang pangunawa ng mga mambabasa sa mga tekstong informatibo. Pagsulat ng mga talasanggunian. Karaniwang ilalagay ng mga manunulat ang tekstong informatibo, ang mga aklat, kagamitan at iba pang sangguniang ginagamit upang higit na mabigyang diin ang katotohanan naging basihan sa mga impormasyong taglay. Pang-anim, pagbibigay diin sa mahalagang
salita sa teksto. Nagagamit dito ang mga estelong tulad ng pagsulat ng nakadiin, nakahilis, nakasalungguhit o nalagyan ng panipi upang higit na madaling makita o mapansin ang mga salitang binibigyang diin sa mga salita. At iyon lamang ang 7 elemento ng tekstong informatibo. Tumako naman tayo sa mga uri ng tekstong informatibo. Ano nga ba ang mga uri ng tekstong informatibo? Una, paglalahad ng totoong pangyayari o kasaysayan. Sa uring ito ng teksto, inilalahad ang mga totoong pangyayari na naganap sa isang panahon o pagkakataon. Pangalawa, pag-uulat pang impormasyon. Sa uring ito, nagalahad ang mga halagang kaalaman o impormasyon patungkol sa tao, hayop, iba pang bagay na nabubuhay at di nabubuhay. Gayon din sa mga pangyayari sa paligid. At ang panghuli ay ang pagpapaliwanag. Ito ang uri ng tekstong informatibong nagbibigay paliwanag kung paano o bakit naganap ang isang bagay o pangyayari.